kasabay ng isang kasuklam-suklam na tunog. Ang mamula-mulang sarsa ng kaldereta ay walang awang ibinuhos sa kanyang malinis na buhok. Ang ingay ng pagbati at papuri na pumupuno sa marangyang bulwagan ng mga opisyal ay biglang tumahimik na parang isang kasinungalingan. Lahat ng mata ay napako sa gitna ng handaan sa hindi kapani-paniwalang eksenang kasasaksak lang. Doon, isang babaeng opisyal, si Teniente Coronel Gabriela Ilustre, ang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang maayos na buhok at plansadong uniforme ay nabahira ng mga piraso ng gulay at karne at pinatutulo ng malagkit na sarsa. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang pulang mantsa ang kumalat na tila ebidensya ng kahihiyan. Ang may kagagawa ng lahat ng ito, si Brigadier General Ricardo Vargas, ay ibinaba ang hawak na platong walang laman sa mesa na may ngiting mapanlait. Tumingin siya sa babaeng nanginginig sa galit at kahihiyan. Teniente Coronel Ilustre, alam mo ba kung nasaan ka para basta-basta na lang sumulpot dito? Ganito ang paraan ng aming logistics command para batiin ang mga taong hindi alam kung saan sila lulugar. Dahil sa kanyang sinabi, ang mga alipores niyang nakapaligid ay nagtawanan na tila matagal na nilang hinihintay ito. Ngunit hindi nila alam. Ang kanilang mga halakhak ay parang kampanang nagbabadya ng kanilang sariling libing. Hindi nila nakita ang mga mata ng babaeng nasa harapan nila, si Gabriela Ilustre, ay hindi kumilos. Ang kanyang mga mata ay hindi mga mata ng isang biktima. Walang lungkot, walang galit, walang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahan at nakapangingilabot na nanlamig. Ito'y isang titig na parang kayang palamigin ang lahat, tulad ng matinding hamog sa tuktok ng bundok pulag. Hindi alam ni Ricardo Vargas kung anong malaimpyernong plano ang nabubuo sa isip ng babaeng iyon sa sandaling ito. Sa kanyang isipan, ang plano ng paghihiganti sa kahihiyang ito ay kinakalkula ng may katumpakang tulad ng isang computer. Sa halip na baliin ang leeg ng lalaking iyon ngayon din, pinili niya ang isang mas malupit at mas masakit na paghihiganti. Ang seremonya ng promotion ni Vargas bilang General Mayor nagaganapin makalipas ang ilang araw. Ang araw na dapat sana'y pinakamaningning sa kanyang buhay ay gagawin niyang pinakakahiyahiyang libing na wawasak sa buo niyang karera sa militar. Hindi pa niya alam na ang babaeng binuhusan niya ng kaldereta ay hindi lamang isang simpleng tenyente koronel na walang kakayahang lumaban. Siya ang buhay na alamat ng sandatahang lakas, ang kaisa-isang punong general na naguulat lamang sa Pangulo, ang Commander-in-Chief ng Pilipinas. Ang paghihiganti ay nagsimula na, ilang linggo bago ang lahat. Sa pinakailalim na bahagi ng General Headquarters ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, isang tanggapang hindi alam ng publiko, na para lamang sa isang tao. Ang may-ari nito ay si Gabriela Ilustre. Ang una at kaisa-isang punong general, 5-star general sa kasaysayan ng Sandatahang Lakas. Nakaupo siya sa kanyang mesa, sinusuri ang mga dokumento para sa pagsusuri ng promosyon ng mga general na nakatakda sa susunod na buwan. Sa kanyang mesa, sa halip na mga komplikadong papeles, isang folder lang na may iisang pangalan ang nakalagay, Brigadier General Ricardo Vargas. Nakatakdang ma-promote bilang General Mayor. Sa papel, si Brigadier General Vargas ay isang perpektong sundalo. Nagtapos sa Philippine Military Academy, may mahusay na karanasan sa pamumuno sa larangan at may malakas na tiwala mula sa matataas na opisyal. Tila walang sinumang tututol sa kanyang promosyon. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Gabriela Ilustre ang mga maliliit na bitak na nakatago sa likod ng maningning na karerang iyon. Itinuro ng kanyang daliri ang bahaging naglalaman ng impormasyon tungkol sa kung paano nabuo ang yaman ni Vargas. Isang taong buong buhay na nagsilbi bilang sundalo ay nagmamay-ari ng isang multimilyong pisong condominium sa BGC. Walang minanang yaman o ibang negosyo. Imposible ito sa sahod lamang. Binuklat niya ang susunod na pahina, ang mga record ng supply ng kagamitang militar at disposal records ng mga unit na pinamunuan ni Vargas. Sa papel, lahat ay perpekto, ngunit naamoy ng kanyang matalas na pakiramdam ang malaking kabulukan sa likod ng perpektong mga record, masyadong malinis, kaya kahina-hinala. Para bang isang propesyonal na accountant ang sadyang nag-ayos nito. Ang Logistics Command.
Ang lugar kung saan nag-iipon ang pera at kagamitan ng militar. Ang lugar na may pinakamataas na posibilidad ng kabulukan. Bulong niya sa sarili. Si Gabriela Ilustre ay isang sundalong buong buhay na nasa larangan ng digmaan, ngunit hindi lamang ang kanyang husay sa pakikipaglaban ang naglagay sa kanya sa posisyon ng punong general. Mayroon siyang matalas na pananaw na nakakakita hindi lamang sa takbo ng labanan, kundi pati na rin sa hindi nakikitang daloy ng kapangyarihan at pera sa isang malaking organisasyon. Sa kanyang mga mata, si Vargas ay hindi isang general na nakasuot ng uniforme, kundi isang dambuhalang linta na sumisipsip sa dugo ng bayan. Maaari niyang ipasa ang kasong ito ng opisyal sa Inspector General, ngunit hindi niya ginawa. Malamang na ang mga tagapagtanggol ni Vargas ay mas malalim na nakaugat sa militar kaysa sa kanyang inaakala. Kung magsisimula siya ng investigasyon ng padalos-dalos, maaaring mauwi lang ito sa pagputol ng buntot o baka siya pa ang mabalikan. Nagpasya siya. Upang bunutin ang pugad ng mga lintang ito, kailangang may isang taong direktang pumasok sa pinakailalim na bahagi nito. At ang tanging taong makakagawa ng misyong iyon sa buong bansa ay isa lamang, siya mismo. Tinawag niya ang kanyang tapat na kanang kamay sa loob ng maraming dekada, si Coronel Emilio Reyes. Ipinatawag niyo po ako, ma'am. Tumayo si Gabriela Ilustre mula sa kanyang upuan at tumingin sa bintana. Coronel Reyes, mula ngayon, isagawa mo ng eksakto ang sasabihin ko. Opo, ma'am. Naiintindihan ko. Una, lumikha ka ng isang bagong profile sa personnel system ng DND sa pangalang Gabriela Ilustre. Ang ranggo ay Tenyente Coronel. Espesyalidad sa Logistics Administration. Gawin mong katatapos lang niya ng misyon sa ibang bansa bilang peacekeeper at ngayon ay bumalik sa bansa at na-assign sa Logistics Command. Nag-alinlangan ang mga mata ni Coronel Reyes. Ma'am, balak niyo po bang mag-infiltrate ng personal? Masyadong mapanganib. Mag-alinlangan ang mga mata. Masyadong mapanganib. Itinaas ni Ilustre ang kanyang kamay para pigilan ang pagsasalita ni Reyes. Ito ay isang utos, hindi diskusyon. Ikalawa, habang wala ako, ikaw ang hahalili sa lahat ng aking opisyal na gawain at pag-apruba. Ang katotohanang ako ang punong general ay dapat mabura sa alaala ng lahat maliban sa Pangulo at sa iyo. Naglakad siya papunta sa isang lihim na silid sa loob ng kanyang tanggapan. Doon nakalagay ang lahat ng kanyang uniforme at medalya. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggal ang 5 bituin sa kanyang balikat, ang kaisa-isang simbolo ng kanyang ranggo sa buong sandatahang lakas. Pagkatapos, kinuha niya ang isang ordinaryong unipormeng pandigma na may insignia ng Tenyente Coronel. Pinutol niya mismo gamit ang isang maliit na sundang ang kanyang mahabang buhok na inalagaan niya sa loob ng maraming taon. Nilagyan niya ng kaunting kulubot at pekas ang kanyang mukha upang magmukha siyang isang ordinaryo at pagod na babaeng opisyal. Nawala ang kanyang maringal na imahe bilang isang alamat. Ang natira na lamang ay si Tenyente Coronel Gabriela Ilustre, isang pangkaraniwang opisyal na pagod na sa kabulukan ng sistema. Habang wala ako, itigil mo ang lahat ng aktibidad ng pagmamanman kay Brigadier General Vargas. Hindi nila dapat malaman, kahit sa panaginip, na binabantayan ko sila. Ma'am, mag-iingat po kayo. Yumuko si Reyes na may pighati sa mukha. Humarap si Ilustre sa salamin habang suot ang uniforme ng Tenyente Coronel. Isang estrangherang babae ang nakatayo roon. Ngumiti siya ng malamig habang tinitingnan ang kanyang sarili. Simulan na natin ang pangangaso. Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas ay kusa niyang binura ang sarili at tumungo sa pinakamababang lugar. Sa kaharian ng mga linta, isang tigre na nakabihis tupa ang tahimik na pumapasok. Ang simula ng isang madugong paglilinis ay tahimik na nagsisimula. Makalipas ang ilang araw, ang nagpapanggap na si Tenyente Coronel Gabriela Ilustre ay pumasok sa unang araw niya sa Logistics Command. Ang lugar na kanyang pinasukan ay ang sentro kung saan lahat ng materyales at budget, na parang dugo ng militar, ay nag-iipon at ipinamamahagi. Ngunit sa kanyang mga mata, ang LOGCOM ay hindi isang masiglang puso, kundi isang malaking bukol na puno ng bulok na dugo. Sa mga mata ng mga opisyal na naglalakad sa pasilyo, sa halip na disiplina at dedikasyon ng isang sundalo, tanging ang mapanlinlang na papuri
at kasakiman sa kapangyarihan ang nagniningning. Sila ay yumuyuko sa isa't isa ayon sa hindi nakikitang herarkiya, at sa tuktok ng herarkiyang iyon ay ang hari ng kahariang ito, si Brigadier General Ricardo Vargas. Pumunta si Ilustre sa tanggapan ni Vargas upang mag-ulat. Pagbukas niya ng pinto, isang mamahaling leather na sofa, marmol na mesa, at mga golf club na nakasabit sa dingding ang sumalubong sa kanya. Mas mukha itong opisina ng isang kurakot na CEO kaysa sa isang commander ng militar. Nakaupo si Vargas sa kanyang mesa, nakadikwatro, at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Sa tabi niya, ang kanyang mga tapat na alipores, sina Coronel Santos at Teniente Coronel Cruz, ay nakangiting may papuri. Ikaw ba ang bagong dating na si Teniente Coronel Ilustre? Ang boses ni Vargas ay puno ng kayabangan na tila minamaliit ang kausap mula pa lang sa unang pagkikita. Mukhang may edad ka na, pero Teniente Coronel ka pa lang? Para saan pa ang karanasan mo sa peacekeeping mission sa ibang bansa? Ginawa ko lang po ang lahat ng aking makakaya sa mga misyong ipinagkatiwala sa akin sa buong serbisyo ko. Ganap na ginampanan ni Ilustre ang papel ng isang walang kakayahan at mahiyain na babaeng opisyal. Sadyang yumuko siya at umiwas sa tingin ni Vargas. Sa kanyang tila mahinang kilos, ngumiti si Vargas ng may kasiyahan. Sanay na siyang humawak ng ganitong uri ng tao. Pasukuin, yurakan, at gawing perpektong kasangkapan. Mabuti, tamang-tama ang pagdating mo. May isang problema kaming kailangang ayusin. Magandang pagkakataon ito para subukan ang kakayahan mo, Teniente Coronel. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa paanan ni Ilustre. Ito ang listahan ng lahat ng kagamitang militar na na-dispose ng ating command sa nakalipas na 10 taon at ang mga kontrata sa mga pribadong kumpanyang nagtapon nito. Sumingit si Coronel Santos. Napakadami po niyan, kaya walang sinumang nangahas na galawin. Puno na lang po ng alikabok, muling nagsalita si Vargas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang sa isang ahas. Simple lang ang gusto ko. Suriin mo lahat ng mga dokumentong ito hanggang mamayang gabi at ibuod mo sa isang 10 pahinang ulat. Siguraduhin mong walang anumang legal na problema o pagkakamali sa accounting na makikita sa kahit isang kontrata. Gumawa ka ng ulat na nagsasabing perpektong walang problema. Kaya mo ba? Iyon ay isang imposibleng misyon. Imposibleng suriin ang libu-libong pahina ng dokumento sa loob lamang ng isang araw, ngunit ang mas malupit ay ang utos na gumawa ng ulat na walang problema. Isa itong hindi direktang pagbabanta na suriin ang mga dokumentong maaring naglalaman ng kanilang katiwalian at takpan ito kung may makita man. Kung may makita siyang problema, magiging deklarasyon iyon ng digmaan laban sa kahariang ito. Kung wala siyang makita, ituturing siyang isang walang kwentang opisyal, isang perpektong patibong. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sadyang nagkunwaring walang tiwala sa sarili si Ilustre habang yumuyuko upang pulutin ang folder. Nang siya'y lumabas, isang mapanlibak na tawanan ang umalingaw-ngaw sa loob. Iiyak sigurado ang matandang iyan mamayang gabi. Bukas ng umaga, siguradong luluhod iyan at magmamakaawang ilipat sa ibang departamento. Inilagay si Ilustre sa isang maliit na silid-imbakan sa basement na walang bintana. Nagsimula siyang gawin ang malaimpyernong gawain na ibinigay ni Vargas, na napapalibutan ng maalikabok na mga dokumento. Ngunit ang kanilang inaasahan ay ganap na nagkamali. Si Gabriela Ilustre ay hindi isang ordinaryong tenyente koronel. Siya ay isang buhay na computer na nagdisenyo at nangasiwa sa lahat ng sistema ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay parang nag-i-scan sa libu-libong pahina. Ang kanyang utak ay mabilis na sinusuri at nauunawaan ang mga butas sa komplikadong mga libro ng accounting at kontrata. Ang karumal-dumal na katotohanan ng kaharian ni Vargas ay nagsimulang mabunyag sa kanyang mga mata. Mga kontrata sa pagtatapon ng basura sa mga kumpanyang multo na hindi naman umiiral. Mga pagbili ng kagamitang militar na 10 beses na mas mataas sa tunay na presyo. Mga bakas ng sadyang pagdeklara na sira na ang mga kagamitang nasa maayos pang kondisyon para maipuslit. Ang katiwalian ay mas malalim at mas organisado kaysa sa kanyang inaakala. Sa dulo ng bawat katiwalian, naroon ang pirma ni Vargas at ng kanyang mga alipores. Maaari niyang isama ang lahat ng ito sa ulat.
Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Sinimulan niyang gawin ang ulat na perpektong walang problema, tulad ng gusto ni Vargas. Ngunit sa loob nito, nagtago siya ng isang napakaliit na code na tanging siya at ang kanyang kanang kamay lamang ang makakaunawa. Isang mensahe na mabubuo kapag pinagsama ang unang letra ng bawat talata. Pugad NG Linta. Linisin na. Kinabukasan, na may mukhang puyat, muling pumasok si Ilustre sa tanggapan ni Vargas. Inilapag niya sa mesa nito ang isang ulat na eksaktong 10 pahina. Tiningnan ito ni Vargas na may pagdududa. Ang ulat ay perpekto. Ang napakaraming datos ay maayos na naibuod at lahat ng kontrata ay inilarawan na walang anumang legal na problema. Sandali siyang namangha sa kakayahan niyang malampasan ang kanyang patibong, ngunit agad siyang nakumbinsi na ito'y ganap ng sumuko sa kanyang kapangyarihan. Magaling, Tenyente Coronel. May silbi ka rin pala, sabi niya na may ngiting kontento. Kung palagi kang magiging ganito, magtatagal ka rito. Inakala niyang siya'y isa na sa kanyang mga perpektong kasangkapan, ngunit hindi niya alam na isang kopya ng ulat na isinumite ni Ilustre ay lihim na ipinapadala sa server ng isang unit anino ng DND sa oras na iyon at si Coronel Emilio Reyes na nakabasa sa nakatagong code sa ulat ay nagsimula ng bumalangkas ng isang detalyadong plano ng operasyon para pabagsakin ang kaharian ni Vargas. Ang unang pagsubok ay tapos na. Nagtagumpay si Ilustre na makuha ang kanilang tiwala sa puso mismo ng kaaway. Ngayon, oras na para simulan ang tunay na pangangaso. Nang perpektong magawa ni Gabriela Ilustre ang imposibleng misyon, hindi na siya maaaring balewalain ni Vargas at ng kanyang mga tauhan. Ngunit hindi ito pagkilala o respeto. Nagsimula silang mainis sa hindi kilalang batong ito na gumugulong sa kanilang kaharian. Sinimulan nilang ihiwalay at isolate si Ilustre nang may katusuhan. Hindi na siya kasama sa mga opisyal na pulong at ang mahahalagang dokumento ay nilalagdaan ng hindi dumadaan sa kanya. Ang mga kasamahang opisyal, kapag nakakasalubong siya sa pasilyo, ay umiiwas ng tingin na parang nakakita ng multo. Sa oras ng tanghalian, walang lugar para sa kanya sa kainan, at sa mga hapunan, siya lang ang hindi iniimbitahan. Naging isa siyang ganap na isla sa loob ng malaking organisasyon ng Logistics Command. Ngunit ito mismo ang gusto ni Ilustre. Ang oras na hindi siya kasama sa mga opisyal na gawain, ay ginugol niya sa kanyang sariling lihim na investigasyon. Nagkunwari siyang isang walang kakayahan at api-apihang babaeng opisyal, kaya't malaya siyang nakakagalaw ng hindi pinaghihinalaan. Ang una niyang target ay ang bodega ng kagamitang militar. Sa kalaliman ng gabi, nagsuot siya ng lumat maruming damit pantrabaho at pumasok sa malaking bodega. Ang mga estante na dapat sanay puno ng mga bagong combat boots at body armor ay walang laman. Ang nakalagay doon ay mga luma at inaamag na kagamitang dapat sanay na dispose na. Ang mga ipinuslit na bagong kagamitan ay malamang na ibinenta sa black market sa mataas na halaga. Kinuhaan niya ng litrato ang lahat ng ebidensya gamit ang isang napakaliit na kamera. Ang susunod niyang target ay ang katiwalian sa promosyon at pag-assign ng posisyon. Ang Logcom ay isa sa mga pinakamagandang posisyon sa militar at kailangan ng matinding kompetisyon para makapasok dito. Ngunit ang mga direktang tauhan ni Vargas ay tila napakadaling na-assign dito kahit hindi tugma ang kanilang kakayahan o karanasan. Sinimulan niyang imbestigahan ang kanilang background. Naghalungkat siya sa basurahan para buuin ang mga pinirasong dokumento at i-recover ang mga malabong access log sa sistema. Sa wakas, natuklasan niya na may ilang opisyal sa personnel department na regular at lihim na nakikipagkita kay Vargas at may malaking halaga ng pera na nagpapalitan sa kanila. Isang malaking koneksyon kung saan ang suhol ay ipinapalit sa promosyon at posisyon. At sa tuktok nito, naroon si Vargas. May sapat ng ebidensya si Ilustre. Ngunit kailangan pa niya ng isang huling bagay. Ang pag-amin mismo ni Vargas na siya ang utak ng lahat ng krimeng ito. Nagpasya siyang gawin ang isang mapanganib na hakbang. Sadyang kalabitin ang bigote ng tigre para ito mismo ang maglabas ng kanyang mga pangil. Inayos niya ang ilan sa mga impormasyong kanyang nalikom, ang mga hindi gaanong sensitibo, tulad ng hindi pagtutugma ng bilang ng mga gamit sa bodega at sa libro,
o ang hindi normal na taas ng bilang ng panalo ng isang partikular na kumpanya sa bidding at ginawa itong isang opisyal na ulat. Pinamagatan niya itong mungkahi para sa pagpapabuti ng transparency sa administrasyon at dinala ito sa tanggapan ni Vargas para sa kanyang pirma. Nang makita ni Vargas ang ulat, una siyang nagtaka. Ngunit habang binabasa niya ito, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ng malamig na galit. Ang mga problemang tinukoy ni Ilustre ay lahat konektado sa kanyang mga katiwalian. Teniente Coronel Ilustre, tawag ni Vargas sa isang boses na kasing lamig ng yelo pagkatapos basahin ang ulat. Ano ang intensyon mo sa ulat na ito? Ginampanan ni Ilustre ang papel ng isang inosenteng tauhan na walang alam. Gusto ko lang po sanang makatulong kahit kaunti sa pagpapabuti ng kahusayan ng administrasyon ng command. Kung may problema po sa aking mga natuklasan, problema? Biglang tumayo si Vargas. Pinunit niya ang ulat at inihagis sa mukha ni Ilustre. Ito ang problema. Walang kwenta kang babae. Sino ka para kwestiyonin ang paraan ng administrasyon ng command na ito? Ang trabaho mo ay tahimik na pumirma sa kung anuman ang iutos ko. Saan ka kumukuha ng walang katuturang pagiging makatarungan para gumawa ng gulo? Ang kanyang galit ang pinakamalinaw na ebidensya na siya ang may kasalanan. Kung malinis ang kanyang konsensya, sasabihin niyang, magandang punto, imbestigahan natin ng magkasama. Ngunit dahil takot siyang mabunyag ang kanyang mga krimen, sumabog siya sa galit, nagkunwaring takot si Ilustre at umatras. Paumanhin po, General. Hindi ko po pinag-isipan. Hindi na po mauulit. Hindi na mauulit? Hinawakan ni Vargas ang kanyang baba ng marahas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Wala nang susunod, Ilustre. Huling payo ko na sa iyo. Masyado kang maraming gustong malaman. Sa mundong ito, mas mabuting maging mangmang. Huwag mo nang isuksok ang mabaho mong pagkausyoso kung saan-saan. Kung uulitin mo pa itong pagsubok sa pasensya ko, hindi lang paglipat ng departamento ang mangyayari sa iyo. Ako mismo ang tatapos sa karera mo sa militar. Tandaan mo yan. Itinulak niya si Ilustre ng marahas. Napaupo si Ilustre sa sahig at tumingin sa kanya na may takot sa mga mata. Isang perpektong pag-arte. Lumabas siya sa tanggapan ni Vargas na naglalakad ng paika-ika. Habang naglalakad sa pasilyo, dahan-dahang nawala ang takot sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at kontentong ngiti ng isang mangangaso na nakumpirma na ang leeg ng kanyang biktima. Ang huling piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang natitira na lang ay ilantad ang lahat ng ebidensya sa mundo at hilahin pababa ang mayabang na haring iyon mula sa kanyang trono. At ang entablado para doon ay ang gaganaping pagdiriwang para sa promosyon ni Vargas makalipas ang ilang araw. Oras na para gawing pinakamiserableng libing ang pinakamarangyang handaan, ang bakal na kurtina ay nagsimula ng magkaroon ng malaking lamat. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sa gabi bago mangyari ang lahat ng trahedya, ang marangyang bulwagan ng mga opisyal ng Logistics Command ay puno ng mga opisyal na nagtipon upang ipagdiwang ang promosyon ni Brigadier General Ricardo Vargas bilang General Mayor. Sa ilalim ng mga maningning na chandelier, walang katapusang mga mesa na puno ng mamahaling alak at pagkain. Hindi ito isang lugar para pag-usapan ang karangalan ng militar, kundi isang malaking palengke kung saan nag-aalab ang pagnanasa ng mga taong gustong sumipsip at makakuha ng pabor mula sa makapangyarihan. Ang bida ng gabi, si Ricardo Vargas, ay masayang tumatawa habang tinatanggap ang mga papuri. Sa wakas, nakuha na niya ang pinapangarap niyang 2 bituin at ang posisyon bilang commander ng isang dibisyon. Tila wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may isang maliit na tinik na patuloy na tumutusok, ang tinik na nagngangalang Teniente Coronel Gabriela Ilustre. Pagkatapos ng insidente ng ulat ilang araw na ang nakalipas, pinahigpitan ni Vargas ang pagmamanman sa kanya. Pakiramdam niya, sa kabila ng kanyang babala, patuloy pa rin siyang may iniimbestigahan. Ang kanyang titig, ang kanyang pananahimik, lahat ng tungkol sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Hindi siya isang simpleng whistleblower. May mas malaking bagay na nakatago sa likod niya, isang masamang pangitain na hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kanyang kaba ay naging katiyakan dahil sa lihim na ulat ng kanyang tapat na alipores, si Coronel Santos.
General, may kakaiba po, bulong ni Santos sa tainga ni Vargas. Kahit anong halungkat ko sa mga nakaraang record ni Teniente Coronel Ilustre, hindi ko makita ang kanyang peacekeeping mission records o ang mga dati niyang unit. Para siyang isang multo na bigla na lang sumulpot. Kumunot ang noo ni Vargas. Anong ibig mong sabihin? Opisyal po kaming humiling sa DNDGHQ, ngunit ang kanyang file ay klasipikado bilang top secret at hindi namin ma-access. Hindi po kapanipaniwala na top secret ang file ng isang tenyente koronel. Malinaw po na may isang taong sadyang nagtatago ng kanyang pagkatao. Sa sandaling marinig niya iyon, tumunog ang mga alarma sa isip ni Vargas. Hindi siya isang ordinaryong tenyente koronel. Siya ay isang asong pangaso na sadyang ipinadala para sa kanya. Kung gayon, sino ang nagpadala sa asong pangaso na iyon? Ang kanyang karibal sa Inspector General's office o isang mas mataas pa? Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Napagtanto niya na ang taong minamaliit niya ay maaaring isang mapanganib na nilalang na kayang pumutol sa kanyang leeg. Hindi na niya maaaring pabayaan pa. Bago pa siya makahukay ng mas malalim at ilantad sa mundo ang katotohanan ng kanyang malaking kaharian, kailangan niya itong alisin. Ngunit ang simpleng pagpatay sa kanya ay hindi ang tamang paraan. Kung may malaking kapangyarihan sa likod niya, ang kanyang pagkawala ay lilikha lamang ng mas malaking hinala. Pumili siya ng isang mas tuso at mas malupit na paraan. Sa halip na pisikal siyang alisin, wawasakin niya sa harap ng lahat ang kanyang karangalan, ang kanyang amor propyo bilang isang sundalo, at ang kanyang dignidad bilang isang tao upang gawin siyang isang gulay na hindi na makakabangon pa. Kahit anuman ang kanyang background, ang isang sundalong nawalan ng karangalan ay patay na rin. At bilang entablado ng pagbitay, pinili niya ang gabing ito, ang kanyang maluwalhating promotion party. Sa mismong sandali ng kanyang tagumpay, hihilahin niya pababa ang kaaway sa pinakameserableng paraan, ipapakita sa lahat ang kanyang kapangyarihan at ipapaalam kung ano ang kahihinatnan ng sinumang mangahas na hamunin siya. Inutusan niya si Coronel Santos ng pabulong. Imbitahan mo rin si Teniente Coronel Ilustre sa hapunan ngayong gabi. Sabihin mong direktang utos mula sa commander para hindi siya makatanggi. At ganoon nga, natanggap ni Gabriela Ilustre ang imbitasyon sa kanyang sariling bitayan. Alam niyang ito'y isang patibong, ngunit hindi siya umiwas. Sa katunayan, hinihintay niya ang araw na ito, ang sandali kung kailan si Vargas ay pinakamayabang at pinakawalang ingat ang pinakamagandang pagkakataon para itusok ang punyal sa kanyang puso. Sadyang nagsuot si Ilustre ng isang luma at kupas na unipormeng pang-opisyal na walang kolorete sa mukha at pumasok sa handaan. Nang siya'y dumating, isang panandali ang katahimikan ang bumalot sa maingay na bulwagan. Alam ng lahat ang hindi magandang relasyon sa pagitan niya at ni Vargas. Lumapit si Vargas sa kanya na may hawak na kopitan ng alak. Ang kanyang mukha ay may mabait at pekeng ngiti, na tila pinapatawad na ang lahat. Teniente Coronel, mabutit dumating ka. Pasensya na sa nangyari noong nakaraan. Ginawa ko lang iyon dahil nag-aalala ako sa iyo. Sana maintindihan mo. Masayang araw ko ngayon, kaya sana'y makisaya ka. Hindi sumagot si Ilustre sa kanyang mapagkunwaring salita. Tinitigan lamang niya ito na may mga matang walang laman. Ang ganitong kilos niya ay sapat na para inisin si Vargas. Nakaramdam siya ng hindi mapigilang galit sa babaeng tumanggi sa kanyang kabaitan. Naisip niyang hindi na kailangan pang magpanggap. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat ng opisyal. Teka, Teniente Coronel, anong suot mo? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Pero yan ang isinuot mo, isang unipormeng parang kinuha mo lang sa baul at amoy amag. Sabi nila, bago maging sundalo ang isang babae, babae muna siya. Dapat matuto kang mag-ayos. Kaya siguro tumatandang dalaga ka na lang na Teniente Coronel, ano? Sa kanyang mapaninsultong salita, umalingaw-ngaw ang mga halakhak sa iba't ibang sulok ng bulwagan. Ang oras ng paghuhukom ay nagsisimula na. Lahat ay umaayon sa malupit na plano ni Vargas at kasabay nito sa detalyadong plano ng paghihiganti ni Gabriela Ilustre. Kaya siguro tumatandang dalaga ka na lang na Teniente Coronel, ano? Ang boses ni Brigadier General Vargas na puno ng masamang hangarin ay umalingaw-ngaw sa marangyang bulwagan.
Ang kanyang sinabi ay hindi isang simpleng biro. Ito ay isang matalim na patalim na hayagang tumataga sa buong buhay ni Gabriela Ilustre at sa kanyang karangalan bilang isang sundalo, ang kanyang mga alipores na tila mga hiyena ay agad na sumugod at nagdagdag ng kanilang sariling mga panlalait. Tama po si General. Para sa isang babaeng sundalo, mas mahalaga ang ganda at pagkamalambing kaysa sa kakayahan para makakuha ng bituin, sabi ni Coronel Santos na may madulas na boses. Kung medyo mas maaga lang sanang pumanig si Teniente Coronel sa ating general, hindi sana siya malungkot na tumatanda ngayon. Sayang, sabi ni Teniente Coronel Cruz na nagkunwaring nakikiramay habang naglalabas ng lason. Ang kanilang mga mababang uring salita ay tumama sa kanya na parang mga punyal. Ngunit si Ilustre ay nanatiling hindi kumikibo. Tinitingnan lamang niya sila na may mukhang walang ekspresyon, na parang isang manonood ng isang napaka-boring na dula. Ang kanyang pananahimik ang nagsilbing gatong na lalong nagpaalab sa kanilang kayabangan. Naramdaman ni Vargas na ang kanyang kilos ay isang tahimik na paglaban. Nagpa siya siyang tapusin ang dulang ito nang may bonggang-bonggang pagtatapos. Kinuha niya ang isang malaking platong may lamang masarap na kaldereta mula sa katabing mesa. Isang kalderetang may tumutulong sarsa. Teniente Coronel, tawag niya. Hindi ko alam kung nandito ka para batiin ako o para sirain ang araw ko, pero sana naman wag mong baliwalain ang alok ko. Itinapat niya ang plato ng kaldereta sa harap ng kanyang mukha. Heto, isang espesyal na handog mula sa akin. Kung kakainin mo ito at luluhod ka sa harap ko, para manumpa ng katapatan, patatawarin ko ang lahat ng iyong kawalang galang. Ano sa tingin mo ang alok ko? Ito ay isang panawagan para sa pagsuko. Isang malupit na utos na gumapang siya sa ilalim ng kanyang mga paa at manumpa ng katapatan sa harap ng lahat. Tiningnan ni Ilustre ang plato ng kaldereta sa kanyang kamay at ang kanyang mukha ng salitan at pagkatapos, sa isang napakahinang boses na sapat na para marinig ng lahat sa bulwagan, nagsalita siya. Brigadier General. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Hindi ako kumakain ng pagkaing bigay ng isang baboy. Sa isang iglap, ang hangin sa bulwagan ay nanigas. Baboy. Inihambing niya ang hari ng kahariang ito sa isang baboy sa harap ng lahat. Ito ay isang hindi mapapatawad na deklarasyon ng paghihimagsik. Nawala ang peking ngiti sa mukha ni Vargas. Namula ang kanyang mukha sa galit. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itong baliw na babaeng ito. Hanggang sa huli, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Hindi na siya nagsalita pa. Ipinakita niya ito sa gawa. Ibinuhos niya ang hawak na plato ng kaldereta sa ulo ni Ilustre. Kasabay ng isang tili, ang mamula-mulang sarsa ay bumuhos sa kanyang ulo. Ang malagkit na sarsa na may halong pampalasa ay bumasa sa kanyang buhok at dumaloy sa kanyang mukha. Ang mga piraso ng gulay ay tumalsik sa kanyang malinis na uniforme, nag-iwan ng mga pulang mantsa. Ang babaeng ilang sandali lang ay isang ipinagmamalaking opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay naging isang kahabag-habag na nilalang na binuhusan ng tirang pagkain. Ha ha ha! Ang malademonyong tawa ni Vargas ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang kanyang mga alipores ay humawak sa kanilang mga tiyan sa katatawa habang pinapanood ang nakatutuwang eksena. Sigurado silang sila ang nanalo, tapos na ang babaeng iyon. Nawala na ang kanyang karangalan bilang isang sundalo, ang kanyang dignidad bilang isang babae. Lahat, ngunit hindi nila alam. Sa gitna ng kanilang mga tawa, may isang bagay sa loob ni Ilustre na tahimik at matatag na nagigising. Hindi siya yumuko. Hindi niya pinunasan ang kanyang mukha. Tinitigan lamang niya si Vargas na may mukhang puno ng sarsa. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Sa loob nito, isang galit na parang kumukulong lava ng bulkan ang nag-aalab. Hindi ito galit dahil sa personal na insulto. Ito ay isang banal na galit ng isang punong general dahil ang karangalan ng unipormeng pinagsilbihan niya sa buong buhay niya ay dinungisan ng mga hamak na taong ito. Sa kanyang isipan, ang huling plano ng paghihiganti ay nabuo. Sa araw ng promosyon ni Vargas, hindi sapat na ilantad lamang ang kanyang katiwalian. Ipinangako niya sa sarili na ibabalik niya ng daan-daan, libu-libong beses, ang kahihiyang dinanas niya ngayon.
Sa sandali ng kanyang pinakamaningning na tagumpay, pababagsakin niya ito sa pinakakahiyahiya at pinakamasakit na paraan. Naramdaman ni Vargas ang isang nakapangingilabot na aura mula sa mga mata ni Ilustre, ngunit binaliwala niya ito. Itinuring niya itong huling pagwawala ng isang talunang hayop. Ayan ang bagay sa'yo, Ilustre. Ngayon, nakikita mo na ba kung ano ang kalagayan mo? Hindi niya tinigilan ang pangungutya. Umalis ka na! Huwag mo nang sirain ang party ko. Ang lugar mo ay hindi dito, kundi sa basurahan. Tumalikod siya para bumalik sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Ilustre. Ang kanyang boses, kahit na may bahid ng sarsa, ay may lakas na sapat para dominahin ang buong bulwagan. Ricardo Vargas. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan. Walang ranggo, kakahukay mo lang ng sarili mong libingan. Ang boses ni Gabriela Ilustre ay parang bulong ng isang multo na tumagos sa maingay na bulwagan. Nang marinig ito ni Ricardo Vargas, huminto siya sa pagtalikod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang hamak na tenyente koronel, walang ranggo, ang tumawag sa kanya sa pangalan at isinumpa siya. Ito ay isang malinaw na insubordinasyon at isang hindi mapapatawad na hamon. Muling namula sa galit ang kanyang mukha. Lumapit siya kay Ilustre na parang sasakalin ito. Itong baliw na babaeng ito, hindi pa rin nadadala. Alam mo ba kung nasaan ka? Sa kanyang sigaw, tumigil ang mga halakhak. Ang lahat ng atensyon ay muling napunta sa dalawa. Ngunit hindi natinag si Ilustre. Sa halip, lalo siyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng sarsa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang ng mas malamig at mas mapanganib kaysa sa anumang hiyas. Hindi na ito mga mata ng isang tenyente koronel. Ito ang mga mata ng pinakamataas na commander na namumuno sa buong sandatahang lakas. Ang mga mata ng isang punong general. Naramdaman ni Vargas ang isang banta mula sa kanyang kilos. Upang itago ang kanyang kaba, lalo siyang sumigaw. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pagsagot sa nakatataas. Insubordinasyon. Sapat na yan para matanggal ka sa serbisyo. Hindi lang tanggal sa serbisyo. Tatawagin ko ang iyong direktang commander ngayon din para makita niya ang krimeng ginawa mo. Sigurado siya. Gaano man siya magpanggap na malakas, bibigay siya sa salitang direktang commander. Sa loob ng malaking organisasyon ng militar, ang ranggo at command structure ay absoluto. Ngunit ang reaksyon ni Ilustre ay muling sumira sa kanyang inaasahan. Hindi siya nagalit o natakot. Sa halip, tiningnan niya si Vargas na may malalim at malungkot na awa na parang nakatingin sa isang batang walang muwang. At pagkatapos, sa isang napakatahimik na boses na tumusok na parang malamig na punyal sa puso ng lahat, nagsalita siya. Ang aking direktang commander. Binigyan niya ng diin ang mga salita. Brigadier General, hanggat suot ko ang uniformeng ito, ang tanging commander na dapat kong pag-uulatan ay ang commander-in-chief ng bansang ito, ang kagalang-galang na Pangulo. Huminto siya sandali at tiningnan ang namumuong gulat sa mukha ni Vargas. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling tanong na parang pako sa kanyang kabaong. Pero ikaw, kanino ka nag-uulat? Katahimikan. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Sinusubukan ng lahat na intindihin ang kahulugan ng kanyang sinabi. Nag-uulat lamang sa Pangulo. Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, isa lang ang maaaring magsabi niyan, isang ranggo na teoretikal na umiiral, ngunit walang sinuman ang nakakita sa tunay na anyo nito. Ang ranggo na para lamang sa isang tao sa buong sandatahang lakas. Ang 5 bituin. Punong general, natigilan ang utak ni Vargas. Ang kanyang mga mata ay nanginginig na parang may lindol. Pangulo. Punong general. Hindi. Imposible. Pilit niyang iwinawaksi ang katotohanan. Ang kahabag-habag at mabahong babaeng minamaliit at niyurakan niya ay hindi maaaring maging isang Diyos. Isa itong masamang panaginip. Ang mga mukha ni na Coronel Santos at Teniente Coronel Cruz sa tabi niya ay namutla na parang papel. Mas mabilis nilang naintindihan ang sitwasyon kaysa kay Vargas. Nabatid nila ang nakapangingilabot na katotohanan na binuhusan nila ng dumi ang mukha ng isang buhay na alamat. Pinanood ni Ilustre ang kanilang pagkalito na may malamig na ngiti, na parang isang manonood ng isang mahusay na dula.
Hindi na niya kailangang sabihin pa kung sino siya. Sa isang salita lamang, nanalo na siya sa digmaang ito. Hindi na niya sila pinansin. Pinagpagan niya ang mga piraso ng gulay sa kanyang uniforme at nagsimulang maglakad palabas. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Nang malapit na siya sa labasan, huminto siya sandali. Hindi lumingon, nag-iwan siya ng huling salita para sa tulalang si Vargas. Hindi ito isang salita ng pagpapatawad. Ito ay parang huling hatol ng isang berdugo mula sa pinakailalim ng impyerno. At Brigadier General, tungkol sa iyong promosyon bilang General Mayor, pupunta ako. Siguradong ito ang magiging pinakamaningning na araw sa iyong buhay, kaya't abangan mo. Pagkatapos noon, umalis siya ng walang lingon-likod. Kahit na nawala na siya, walang sino man sa bulwagan ang nangahas na gumalaw o magsalita. Sila'y parang mga taong dayami na naiwan matapos ang isang malakas na bagyo, tulala at hindi makapaniwala. Ang simula ng ganti ay nagsimula na. Sa pinakatahimik ngunit pinakanakagigimbal na paraan. Ang bulwagan kung saan nawala si Gabriela Ilustre ay tahimik na parang huminto ang oras. Kahit sa gitna ng maningning na ilaw, mamahaling pagkain, at init mula sa 12-dosenang opisyal, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Sa gitna nito ay si Brigadier General Ricardo Vargas, ang dating hari ng kahariang ito. Nakatitig siya sa pinto kung saan nawala si Ilustre, na parang wala sa sarili. Pero ikaw, kanino ka nag-uulat? Ang huling tanong niya ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga na parang demonyo. Ang tanong na iyon ay yumayanig sa kanyang buong pagkatao. Buong buhay siyang nagulat, sumipsip, at umasa sa mas makapangyarihang tao. Iyon lang ang batas na alam niya sa mundo. Ngunit kung ang nasa tuktok ng batas na iyon, ang nilalang na hindi kailangang magulat sa sinuman, ay totoong umiiral. Isang kaguluhan ng mga ideya ang umikot sa kanyang isipan. Hindi. Imposible. Ang punong general ay isang simbolikong ranggo lamang. Hindi ito umiiral sa katotohanan. Pilit niyang itinatanggi ang realidad. Tama. Baliw lang ang babaeng iyon. Nagsasalita siya ng kung ano-ano dahil nasa bingit na siya ng kamatayan. Masyado lang akong nag-aalala. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Tumingin siya sa paligid, dose-dosenang mga mata ang nakatitig sa kanya. Wala na ang papuri o respeto. Napalitan ito ng pagkalito, pagdududa, at isang bahagyang paghamak. Sa harap ng lahat ng kanyang tauhan, ganap siyang napahiya ng isang hindi kilalang babae. Ang lalong nagpalala sa kanyang kaba ay ang reaksyon ni Coronel Santos. Si Santos ay namumutla at pinagpapawisan ng husto. Siya ang pinakatapat na alipores ni Vargas, ngunit siya rin ang pinakakalkulado. Mas mabilis niyang naintindihan na maaaring hindi ito isang simpleng insidente. General, nagsalita si Santos na nanginginig ang boses. Posible po kayang. Ang babaeng iyon, manahimik ka. Sigaw ni Vargas. Pati ba naman ikaw, maniniwala sa kalokohan ng baliw na iyon? Hindi ba't inutusan kitang imbestigahan siya? Isa lang siyang hamak na tenyente koronel. Pero, hindi po ba't sinabi ko sa inyo, General? Ang kanyang personnel records ay top secret, sumingit si Tenyente Coronel Cruz. Ang kanyang mukha ay puno rin ng takot. Kung siya nga po ang iniisip natin, nakagawa po tayo ng isang bagay na hindi na natin mababawi. Ang kanilang mga salita na puno ng kaba ay unti-unting sumisira sa natitirang katinuan ni Vargas. Umiling siya na parang baliw at bumulong. Hindi. Hindi maaari. Hindi ako maloloko. Hindi pa ako nagkamali sa pakiramdam ko. Kinuha niya ang kanyang telepono na parang baliw para may kumpirmahin. Tumawag siya sa kanyang koneksyon sa personal command ng DND. Ako ito. Tiyakin mo ulit ang pagkatao ni Teniente Coronel Gabriela Ilustre ngayon din. Ano? Top secret kaya hindi pwede. Ngina, hindi mo ba ako kilala? Utos ko to. Tiyakin mo ngayon din. Sigaw niya na parang nagmamakaawa. Ilang sandali pa, ang sagot mula sa kabilang linya ay dumurog sa kanyang huling pag-asa. General, pasensya na po. Hindi po kayang buksan ng aking security clearance. Pero isa lang po ang nalaman ko. Ang huling IP address na nagbukas ng file niya ay mula sa Office of the Presidential Secretary sa Malacanang.
Malacanang. Nang marinig ang salitang iyon, nahulog ang telepono mula sa kamay ni Vargas. Tapos na ang lahat. Totoo ang sinabi niya. Noon lamang niya napagtanto kung gaano siya naging hangal. Lahat ng ipinakita niya ang mahinang pag-arte noong una silang magkita, ang kakayahang gawin ang imposibleng misyon, at ang katapangang subukan ang kanyang reaksyon sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang katiwalian. Lahat iyon ay isang detalyadong patibong para subukan siya at dahan-dahang higpitan ang lubid sa kanyang leeg. Siya ay isang hangal na soro na sumasayaw sa harap ng lungga ng isang dambuhalang tigre, iniisip na siya ang hari. Pupunta ako sa promosyon mo bilang General Mayor. Ang huling salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, na parang hatol ng kamatayan. Bakit hindi siya pinatay agad doon? Bakit pa siya maghihintay sa araw ng kanyang promosyon? Nang maintindihan niya ang sagot, isang malalim na kawalan ng pag-asa ang bumalot kay Vargas na mas gugustuhin pa niyang mamatay. Hindi siya bibigyan ng babaeng iyon ng isang mabilis na kamatayan. Sa sandaling maniwala siyang nasa tuktok na siya ng kanyang buhay. Sa harap ng lahat, ipapahiya niya ito sa pinakamalupit at pinakakahiyahiyang paraan. Gagawin niyang libing ang kanyang promotion. Hindi ito isang biro. Rejige. Isang sigaw na parang sa isang hayop ang kumawala sa bibig ni Vargas. Sinabunutan niya ang kanyang buhok at napaupo. Wala na ang dating pagiging hari. Ang natira na lamang ay isang hamak na nilalang na nanginginig sa takot sa kanyang nalalapit na kapalaran. Ang kanyang mga alipores na nanonood sa kanyang pagbagsak ay nagsimulang lumayo sa kanya na parang tubig dagat na humuhupa. Hindi na sila pumanig kay Vargas. Sila ngayon ay mga walang-awang survivor na nagkakalkula kung paano sila makakaligtas sa paparating na malakas na bagyo. Hindi gumamit si Gabriela Ilustre ng kahit isang bala o isang tauhan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya at ilang salita, ganap niyang pinabagsak mula sa loob ang tila hindi magigibang kaharian ng mga linta. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik, ngunit nakapangingilabot na nangingibabaw. Ilang linggo ang lumipas. Sa D&D Auditorium, gaganapin ang seremonya ng promosyon ni Brigadier General Ricardo Vargas bilang General Mayor. Pagkatapos ng kahiyahiyang insidente noong gabing iyon, naging parang patay na si Vargas. Gabi-gabi siyang binabangungot at hindi makatulog nang walang alak. Sinubukan niyang burahin ang pangalang Gabriela Ilustre mula sa sistema ng militar, ngunit nawala na siya na parang usok. Wala siya saan man, ngunit ang takot na dala niya ay parang nasa lahat ng dako sumasakal sa kanya. Sa kabila nito, tuloy ang kanyang promosyon. Ang hindi nakikitang kapangyarihan sa likod niya ay epektibo pa rin. Inisip niyang ito na ang huling pagkakataon para ipakitang hindi pa siya tapos, na ang kanyang kaharian ay buo pa rin. Pilit niyang itinago ang kanyang kaba at ngumiti ng pilit habang nakatayo sa entablado. Ang auditorium ay puno ng matataas na opisyal ng militar, kabilang ang AFP Chief of Staff at mga kasamahan niyang general. Tumugtog ang isang maringal na musika mula sa military band at sinimulan ng MC ang seremonya. Ngayon, ating isasagawa ang seremonya ng promosyon ng magiting na si Brigadier General Ricardo Vargas ng Hukbong Katihan ng Pilipinas bilang General Mayor. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa auditorium. Ang Chief of Staff mismo ang lumapit kay Vargas para ikabit ang bagong insignia ng General Mayor sa kanyang balikat. Ang pinakamaningning na sandali sa buhay ni Vargas, ang tuktok ng kanyang pangarap. Sa sandaling iyon, blag, ang malaking pinto ng auditorium ay bumukas ng malakas na parang binomba. Ang maringal na musika ay tumigil at ang palakpakan ay nawala. Lahat ng mata ay napunta sa pinto. Sa harap ng pinto, isang babae ang nakatayo. Mag-isa siya. Ngunit ang nangingibabaw na aura mula sa kanya ay tila namumuno sa isang hukbo ng libu-libo na sumakop sa buong auditorium. Suot niya ang isang puting-puting unipormeng gala na isinusuot lamang sa pinakamataas na antas ng seremonya. Sa kanyang baywang, isang gintong espada ang nakasabit. Sa kanyang dibdib, 12-12 ng medalya ang kumikinang na parang mga hiyas, tanda ng kanyang buong buhay na serbisyo sa bayan. Ngunit ang nakapagpatigil sa hininga ng lahat ay ang nasa kanyang balikat. Sa bawat balikat niya, 5 bituin na kumikinang na parang diamante ang nakakabit
maningning na parang North Star sa kalangitan, ang punong general. Ang simbolo ng buhay na alamat na ipinagkaloob lamang sa isang tao sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Si Gabriela Ilustre, hindi na siya ang kahabag-habag at pagod na tenyente koronel. Ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, ang anyo ng isang reyna na naghahari sa pinakatuktok ng militar ng bansa na bumaba sa kanyang sariling bitayan. Sino siya? Bulungan ng mga matatandang general na nakakilala sa kanya. Ang mga nakababatang opisyal ay hindi maintindihan ang eksena at tulala lamang na nakatingin. Ang pinakagulat sa lahat ay si Vargas sa entablado. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng minamaliit at niyurakan niya ay nasa harap niya ngayon sa anyo ng isang maalamat na punong general. Ang kanyang utak ay parang masusunog at ang kanyang mga binti ay nanghina, halos matumba. Hindi pinansin ni Ilustre ang kanilang pagkagulat at tahimik na naglakad papasok. Ang bawat tapak niya sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na parang tunog ng orasan na nagbabadya ng pagbitay. Huminto siya sa harap mismo ng entablado. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lamang niya ng malamig si Vargas na naninigas sa entablado. Ang Chief of Staff at lahat ng general ay agad natatayo para sumaludo, ngunit pinigilan sila ni Ilustre. Manatili kayo sa inyong mga upuan. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Ngayon ang maluwalhating araw ng promotion ni General Vargas. Hindi ko maaaring agawin ang kanyang sandali. Tumingin siya sa Chief of Staff. Chief, ipagpatuloy niyo ang seremonya. Hindi alam ng Chief of Staff ang gagawin. Ipagpapatuloy ang promotion ng isang Brigadier General habang nanonood ang punong general? Ngunit nabasa niya sa mga mata ni Ilustre na hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ang simula ng isang malaking bagyo. Nanginginig niyang kinuha ang insignia ng General Mayor. Si Vargas ay parang isang bilanggo sa bitayan, nanginginig habang kaharap ang Chief of Staff. Wala na ang ningning ng karangalan sa kanyang mga mata. Tanging matinding takot na lamang sa kanyang kapalaran. Pinanood ni Ilustre ang lahat na nakakrus ang mga braso. Sige, Ricardo, Vargas, magsaya ka. Ang pinakamaningning na sandaling ito ng iyong buhay. Ilang sandali pa, hihilahin kita mula dyan pababa sa pinakailalim ng impyerno sa pinakamiserableng paraan. Promosyon ba ito o pagbitay? Ang pinakamalupit at pinakakasiyasiyang paghuhukom sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas ay nagsisimula na. Ikinabit ng nanginginig na kamay ng Chief of Staff ang bagong insignia sa balikat ni Ricardo Vargas. Hindi na siya Brigadier General, kundi General Mayor na. Sa teorya, ito ang pinakamataas na sandali ng kanyang karera. Ngunit ang kapaligiran sa auditorium ay parang sa isang libing, hindi pagdiriwang. Lahat ng mata ay nakatuon sa iisang tao sa ibaba ng entablado, si Punong General Gabriela Ilustre. Nang matapos ang pagkakabit ng insignia at tatawagin na ng MC ang susunod na bahagi, isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw. Sandali. Si Gabriela Ilustre, dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Bawat hakbang niya ay parang papalapit na kamatayan para kay Vargas, na halos hindi na makahinga sa takot. Tumayo si Ilustre sa tabi mismo ni Vargas. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita sa lahat ng general na may malumanay ngunit makapangyarihang boses. Mga Ginoo, ngayong araw, nagkaroon tayo ng isang napakahusay na komander. Taos-puso kong binabati si General Mayor Ricardo Vargas. Tumingin siya kay Vargas at pumalakpak. Isang walang ganang palakpakan ang maririnig sa auditorium. Ngunit biglang naging matalim ang kanyang boses. Bilang pinakamatandang opisyal ng sandatahang lakas, tungkulin kong personal na tiyakin kung ang ating bagong commander ay karapat-dapat ba sa bigat ng 2 bituin sa kanyang balikat. Humarap siya kay Vargas. General Mayor, bilang pagbati sa iyong promosyon, magkakaroon ako ng ilang mabilisang pagsusulit. Isipin mo na lang na ito'y isang simpleng pagsubok mula sa isang nakatatanda. Huwag kang kabahan. Ang kanyang mga salita ay simpleng pagsubok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, mamamatay ka rito ngayon. Lahat ay nagpigil ng hininga. Hindi ito isang pagsubok. Ito ay isang pampublikong pagbitay. Si Vargas, pinagpapawisan ng husto,
ay tumango na lang. Wala siyang matatakbuhan. Nagsimula ang unang tanong ni Ilustre. General Mayor, sa kasalukuyan, sa karagatan malapit sa West Philippine Sea, nagkaroon ng biglaang sagupaan sa pagitan ng isang patrol vessel natin at isang kaaway na gunboat. Ang gunboat ng kaaway ay halos wasak, ngunit ang ating patrol vessel ay nagtamo ng malubhang pinsala sa sistema ng pagmamaniobra at palutang-lutang. Dagdag pa rito, may mga senyales ng aktibidad ng submarino ng kaaway sa lugar. Ngayon, sa sitwasyong ito, bilang commander sa lugar, anong departamento sa GHQ, sa anong pagkakasunod-sunod, ang iyong uulatan, at anong mga utos ang ibibigay mo sa iyong mga unit? Sagutin mo sa loob ng 30 segundo. Ito ay isang malademonyong tanong. Sakop nito ang kaalaman sa pinagsanib na operasyon ng hukbong dagat, hukbong himpapawid, at pati na rin sa estratehiya laban sa submarino. Para kay Vargas, na mula sa hukbong katihan at buong buhay na nasa logistics, imposible itong sagutin. Ang ganitong komplikadong sitwasyon ay tanging sa isipan lamang ng Chief of Staff o ng punong general kayang solusyonan. Ang bibig ni Vargas ay bumukasara na parang isda. Blanko ang kanyang isipan. Ang iuulat ko sa Operations Center ng GHQ at hihingi ng suporta mula sa Naval Forces West. Nagkanda utal-utal siya. Malamig siyang pinutol ni Ilustre. Mali. Sa mga sandaling iyon, ang iyong patrol vessel ay pinalubog na ng torpedo mula sa submarino ng kaaway. Bagsak ka sa unang tanong. Ibinigay niya ang pangalawang tanong. Sige, mas madali naman ngayon. Kasalukuyang isinasagawa ang modernisasyon ng ating Sabra light tanks. Ang kumpanya A ay nag-aalok ng pagpapalakas sa depensa habang pinapanatili ang kasalukuyang power pack system. Ang kumpanya B naman ay nag-aalok ng bagong power pack na magpapabilis sa tangke ngunit isasakripisyo ang ilang bahagi ng depensa. Limitado ang budget. Bilang dating namamahala sa logistics, aling alok ang pipiliin mo at bakit? Huwag mong sagutin ng simpleng cost-effective. Sagutin mo ito ng may pagsasaalang-alang sa konsepto ng modernong digmaan at estratehikong paggamit ng ating mga armor division. Isa na namang hatol ng kamatayan para kay Vargas. Buong buhay niyang pinag-isipan kung paano magnakaw ng kagamitan, hindi ang hinaharap na estratehiya ng militar. Ito ay kailangang suriin ng mabuti ang mga kalamangan at kahinaan ng dalawang kumpanya. Muli siyang nagbigay ng sagot na walang laman. Tama na. Ang boses ni Ilustre ay may halong paghamak. Ang nasa isip mo lang siguro ay kung magkano ang makukuha mong suhol. Bagsak ka rin sa pangalawang tanong. Ang auditorium ay napuno na ng panunuya at paghamak kay Vargas. Naintindihan ng lahat. Ang lalaking pinaniniwalaan nilang mahusay na commander ay isa palang hangal na walang alam. Halos maiyak na si Vargas. Sa entablado, sa harap ng daan-daang kasamahan, hinubaran siya at ipinahiya. Ang kanyang karangalan ay durog na. Mas malala ito kaysa sa pagbuhos ng kaldereta. Ito ay pagpatay sa kaluluwa. Walang balak si Ilustre na bigyan siya ng awa. Ibinigay niya ang huling tanong. Huling tanong, Ricardo Vargas. Napakadali nito, kaya sana masagot mo. Lumapit siya kay Vargas. Sa isang boses na siya lang ang makakarinig, bumulong siya na parang demonyo. Kumusta ang lasa ng kalderetang tinira ko noon? Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng katinuan ni Vargas ay tuluyan ng naputol. Kumusta ang lasa ng kalderetang tinira ko noon? Ang huling tanong ni Gabriela Ilustre ay hindi isang tanong. Ito ang pinakamalupit na pagtiyak ng kamatayan na sumira sa kaluluwa ni Ricardo Vargas. Nang marinig iyon, nanlisik ang mga mata ni Vargas. Wala na siyang ibang maisip. Ang tanging nangingibabaw sa kanyang isipan ay ang pagnanasang tapusin na ang lahat. WAAH ha! Sumigaw siya na parang hayop at sumugod kay Ilustre. Gusto niyang itulak ito mula sa entablado para matapos na ang bangungot. Ngunit ang kanyang mabagal na kilos ay hindi umabot sa isang taong buong buhay na sanay sa labanan. Madali lang na iniwasan ni Ilustre ang kanyang suntok, binali ang kanyang braso, at ibinagsak siya sa entablado. Kasabay ng tunog ng nabaling buto, si Vargas ay bumagsak ng kahabag-habag. Wala na ang dating imahe ng isang general mayor. Ang natira na lang ay isang baliw na hayop. Naging magulo ang auditorium.
Mabilis na umakyat ang mga military police para pigilan si Vargas. Ang chief of staff ay namutla at hindi alam ang gagawin. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas na, sa isang seremonya ng promotion, ang mismong pinopromote ay nagwala at sinugod ang punong general. Malamig na tiningnan ni Ilustre si Vargas na nagwawala sa sahig. Kinuha niya ulit ang mikropono. Ang kanyang boses, na nagpatahimik sa lahat, ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Mga Ginoo, marahil ay nagulat kayo. Ang kasasaksihan niyo lang ay ang tunay na crisis management skills ng bagong General Mayor Ricardo Vargas. Puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Nang mabunyag ang kanyang kawalan ng kakayahan, nawala siya sa sarili at nanakit ng nakatataas. Ito ba ang katangian ng isang commander na dapat pagkatiwalaan ng buhay ng libu-libong sundalo? Sumenyas siya sa kanyang kanang kamay, si Coronel Emilio Reyes, sa tabi ng entablado. Inilabas ni Reyes ang isang laptop at ikinonekta ito sa malaking screen. Mula ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na performance report na isinumite sa akin ni General Mayor Vargas sa nakalipas na ilang buwan. Sigurado akong mas malinaw nitong ipapakita ang kanyang tunay na kakayahan kaysa sa anumang tanong ko kanina. Pagkatapos niyang magsalita, namatay ang lahat ng ilaw at lumiwanag ang malaking screen. Ang unang lumitaw ay isang network map na parang sapot ng gagamba. Sa gitna ay ang pangalan ni Vargas, at mula roon, dose-dosenang linya ang kumokonekta sa mga pangalan ng matataas na opisyal sa DND, mga commander, mga kontraktor, at maging ilang politiko. Ito ang mapa ng malaking corruption na binuo ni Vargas sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga opisyal na nakita ang kanilang pangalan ay namutla. Sumunod ang video na lihim na kinuna ni Ilustre sa bodega ng Lagcom. Mga walang lamang estante kung saan dapat may bagong kagamitan. At mga luma at inaamag na gamit sa pwesto nito. Malinaw na ebidensya ng pagnanakaw. Ito ang resource management skills ng bagong General Mayor Vargas. Ipinuslit niya ang mga bagong kagamitang binili mula sa buwis ng bayan para sa sarili niyang bulsa at ipinadala ang ating mga sundalo sa digmaan na may luma at kalawangin na baril at uniforme. Muling nagbago ang screen. Ngayon, dose-dosenang bank account at mga record ng remittance sa ibang bansa ang lumitaw. Mga bakas ng bilyon-bilyong pisong itim na pera na pumasok sa bulsa ni Vargas at ng kanyang mga kasabwat. Ito ang kanyang budget management skills. Ginamit niya ang pondo ng militar na parang sarili niyang ATM. Ang huling pasabog. Sa screen ang audio recording ng pag-uusap ni Vargas at ng isa pang general na lihim na ni-record ni Ilustre ay ipinalabas na may kasamang subtitles. Ang tinga mo naman, bakit buhay pa yan hanggang ngayon? Itumba mo na yan. Nang walang bakas, hindi yan tao, disposable asset ang itawag mo dyan, ilang beses ko bang sasabihin? Ang kanilang mga boses at karumal-dumal na plano ay umalingaw-ngaw sa tainga ng lahat. Nang matapos ang video, isang ganap na katahimikan ang bumalot sa auditorium. Higit pa ito sa pagkagulat. Ito ay isang mabigat na katahimikan na dulot ng malalim na pagkadismaya sa sangkatauhan. Tumalikod si Ilustre mula sa screen at hinarap ang lahat ng general. Hawak ang mikropono, ibinigay niya ang kanyang huling tanong. Ang kanyang boses ay parang hatol mula sa langit. Matigas at tiyak. Ito ang tunay na performance report na isinumite ni General Mayor Ricardo Vargas. Ngayon, tatanungin ko kayo, mayroon ba kahit isa sa inyo rito na gustong ipagkatiwala ang buhay ng kanyang mga tauhan at ikabit ang sagradong insignia ng General Mayor sa isang taong tulad nito? Walang sumagot. Hindi na kailangan. Tapos na ang paghuhukom sa pinakakumpleto, pinakawalang awa, at pinakakasiyasiyang paraan. Ang huling tanong ni Gabriela Ilustre ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mabigat na katahimikan. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang matalim na punyal sa konsensya ng buong sandatahang lakas at isang hatol ng kamatayan sa mga kurakot. Habang walang nangangahas na magsalita, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng pinto ng auditorium. Mula roon, pumasok ang dose-dosenang ahente mula sa Inspector General's Office at mga sundalo ng Military Police Special Reaction Unit na parang baha. Lahat ito ay bahagi ng detalyadong plano ni Ilustre.
Iniutos niya kay Coronel Reyes na sa sandaling siya'y nasa entablado, isusumite ang lahat ng ebidensya at agad na susugurin ang lugar. Ang pinuno ng mga investigador, isang brigadier general, ay walang pag-aalinlangang umakyat sa entablado. Una, sumaludo siya ng buong paggalang kay punong General Ilustre. Pagkatapos, lumapit siya kay Vargas na nakahandusay sa sahig at sinabi sa malamig na boses, Ricardo Vargas, mula ngayong araw, ang iyong promotion bilang General Mayor ay walang bisa. Ikaw ay aming inaaresto sa salang pagtataksil sa bayan, murder, at pagnanakaw ng bilyon-bilyong pondo ng militar. Walang pagkakataong magpaliwanag si Vargas. Hinablot ng mga pulis-militar ang insignia ng General Mayor mula sa kanyang balikat. Ang kanyang pinakamaningning na sandali ay naging pinakakahiya-hiya sa loob lamang ng ilang minuto. Ikinabit ang malamig na posas sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi dito natapos ang paglilinis. Humarap ang general sa lahat ng opisyal at sumigaw, hawak ang listahan ng mga kasabwat. Ang mga babanggitin kong pangalan, tumayo kayo ngayon din. Coronel Santos, Logistics Command. Brigadier General Reyes, Personnel Command. General Mayor Cruz, Deputy Chief for Logistics, J4. Bawat pangalang binanggit ay nagdulot ng mga daing ng pagkadismaya. Ang mga tinawag ay tumayo na parang mga bilanggo sa bitayan, namumutla. Sila na kanina lang ay nagiinuman, ay mga kasabwat na ngayon. Nilapitan sila ng mga ahente, tinanggal ang kanilang mga insignia, at pinusasan. Ang kanilang kapangyarihan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang DND Auditorium noong araw na iyon ay naging lugar ng pinakamalaking operasyon laban sa korupsyon sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Pinanood ni Gabriela Ilustre ang lahat na may mga matang walang emosyon. Ang insidenteng ito, na tinawag na digmaan ng mga bituin, ay yumanig sa buong sandatahang lakas. Isang espesyal na komite na pinamunuan ni Ilustre ang binuo at isang malawakang investigasyon ang isinagawa. Dose-dose ng general ang nasibak at ikinulong. Ang kanilang yaman at karangalan ay naging abo. Ang paglilinis ni Ilustre ay walang awa. Gusto niyang putulin ang lahat ng bulok na sanga para hindi na muling mamunga ng mga halimaw. Ito ay isang masakit na proseso, ngunit isang pagkakataon para magbago at muling makuha ang tiwala ng mamamayan. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Gabriela Ilustre, tahimik na nagtatag ng pundasyon para sa isang bagong militar. Ang kasunod na bahagi ay sumusunod sa kuwento ng paglilitis, kung saan si Vargas ay hinatulan ng kamatayan. Habang ang iba ay nakatanggap ng habambuhay na pagkabilanggo, ang kanilang mga yaman ay kinumpiska. Pagkatapos ng paglilinis, si Gabriela Ilustre ay nagpatupad ng mga reforma sa sistema ng promotion na nakabase na sa merito at hindi sa koneksyon. Isang taon ang lumipas. Sa isang maliwanag na araw, lihim na bumisita si Punong General Gabriela Ilustre sa isang artillery unit sa Mindanao. Suot pa rin ang luma niyang uniforme ng Tenyente Koronel. Nakita niya ang isang batang babaeng opisyal, isang kapitan, nakasama ng kanyang mga tauhan sa pagsasanay. Siya ang babaeng opisyal na noong nasa logcom siya ay nag-iwan ng isang tasang kape sa kanyang mesa bilang tahimik na suporta noong lahat ay umiiwas sa kanya. Biglang may tumakbong commander patungo sa kapitan. Kapitan! May balita mula sa headquarters. Nakapasa ka sa promosyon bilang major. Binabati kita. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa mukha ng kapitan. Ang kanyang mga tauhan ay nagdiwang na parang sila ang napromote at binuhat siya. Wala na ang inggitan at paninira na nakita niya sa logcom. Tanging tunay na respeto at paghanga lamang para sa isang leader na kinilala dahil sa kanyang kakayahan. Mula sa malayo, pinanood ito ni Gabriela Ilustre at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang tunay at payapang ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Ito ang uri ng militar na gusto niyang protektahan. Sa lugar kung saan pinutol ang mga bulok na puno, mga bago at malusog na usbong ang nagsisimula ng tumubo. Hindi na siya nagtagal pa, tapos na ang kanyang papel. Tahimik siyang tumalikod at muling nawala sa sikat ng araw, isang anino na walang pangalan. Ang ating kwento ay nagtatapos sa simula ng isang bagong pag-asa. May isang babae.
Ginamit niya ang kanyang talino, karangalan, at kapangyarihan para pabagsakin ang isang malaking kaharian ng katiwalian. Ipinakita niya sa atin na habang mas madilim ang gabi, mas lalong nagniningning ang mga bituin. Sa ating buhay, makakaharap tayo ng maraming Ricardo Vargas at ng mga hindi makatarungang sistema na kanilang nilikha. Minsan, dahil sa tila hindi magigibang pader, pinipili nating manahimik. Ngunit ang kwentong ito ay nagtatanong sa atin, kung ikaw ay haharap sa kawalang katarungan, mananahimik ka ba o magsasalita? Susuko ka ba sa kawalan ng pag-asa o lalaban ka ng buong lakas? Naniniwala ka ba na ang tapang ng isang tao ay kayang baguhin ang mundo? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang tuning agagoys, ang iyong maliit na boses, kapag pinagsama-sama, ay maaaring maging isang malakas na sigaw na gagawing mas makatarungan ang mundong ating ginagalawan.